I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan na, talagang gumagalaw na talaga ang baso ng Marcos administration. Wala kayong kawala. Ilang taon nagtago si Roque? Laging sa social media lang natin nakikita, ano? Isang taon na yata, correct me if I'm wrong. Ayan, pati si Cassandra Ong, pati yung isa. Pinaghahanap sila na ngayon ng batas. Alam niyo si Roque, ang yabang niya talaga, sa totoo lang. Ngayon, anong laban mo sa pamahalaan kung tutugising ka? Ganito kahalaga ang Interpol, mga kababayan, sa atin. Di ba? Kaya yung paghuli kay Digong, through Interpol yan. Di ba? So dahil dyan, mga kababayan, ito, basahin po natin para kumpleto detalyado. Ito, ayan passport ni na Harry Roque, Cassandra Ong, at dalawang iba pa, kanselado na. Goes. What? Ito po ay sabi ng Abante. Nako po, November 24, 2025. Sinabi dyan, kansilado na ang mga passport ni na dating President spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong, Ronelyn Bitarna at Dennis Conanan. Sa Union Channel, kinumpirma ni Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK spokesperson Winston Casio na inaprobahan ng Regional Trial Court Branch 157 ng Pasig City ang motion for cancellation of passport para sa apat nitong Lunes ng hapon. Nahaharap ang apat sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Philippines Offshore Gaming Operator, which is ang Pogo Agay. Pogo Hub na Lucky South 99 sa Purak, Pampanga. Umaasa naman si Casio na mapapabilis ng kanselasyon ng kanilang pasaporte ang ng pamahalaan para sa Interpol Red Notice laban kay Roque na may hiwalay ding kaso inciting to sedition mula sa National Bureau of Investigation. Goes. Ano na mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo? So yun mga kababayan, anong palagay nyo rito? Kayo na pong balang magkomento. Kaya yan, Roque. Ayan passport ni na Roque, Cassandra Ong, kanselado na. Kaya subaybayan po natin ito mga kababayan, ang paghuli sa kanila. Di ba? Siguro naman nakabalandra yung mukha nila sa bawat bansa. Kaya madali na siguro sila mahanap. Yan. Gumawa pa kayo ng pagkakasala. Talagang ganyan ang resulta na ibig sabihin, alam nyo, pag gumawa kayo ng masama, yan ang resulta talaga. So yun mga best, abangan pati yung mga yan, naghihintay yung kulungan nila, bagong-bago. Thank you guys. So ito pa mga best, tingnan mo yung sinabi ni Roque. Nako po. Ayan na, ang hilig mo kasi magtalalak sa social media. Ano na, may laban ka ba? Pag ang pamahalaan ang kumilos, wala po kayong laban. Kaya huwag ka nagmagmalaki. Ikaw abogado ka. Alam mo rapat ang gagawin mo. Dapat pinagtanggol mong sarili mo. Sabi niya dito guys, ayan huminga na ng tulong si Roque. I need your prayers. Nanawagan ng dasal si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan matapos magdesisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 na kansilahin ang kanyang passport. I am creator of prayer. Hindi naman po ko tatagal na wala sa Pilipinas kung hindi ako nanampalataya sa ating Panginoon. Pahayag ni Roque sa isang live video sa The Hague, Netherlands. Plano ni Roque na maghain ng motion for reconciliation para iapila ang pagkansela ng korte sa kanyang pasaporte. Nako, malabo na yan, sir. Ayan pray for me. Ayun, kung kailan nyo maalala ang Panginoon pag nasa kagipitan kayo.
Pero kung makapagsalita ka laban sa Pangulo, ang sama-sama ng bunganga mo. 'Di ba? Tapos ngayon, hingi ka ng tulong sa Panginoon. Oh, it's too late. Oh, may batas tayo na binigay ng Panginoon sa lupa. Anong batas na ibinigay niya? Yan, yung mga batas na saligang batas natin. Na kailangan pag nagnakaw ka, nagkasala ka, pumatay ka, oh, kailangan mo lilitisin. Dumaan sa due process, makulong ka, maparusahan ka. Kasi kung walang batas sa mundo, lahat ng tao mamatay tao for sure. Pero yan ang binigay ng Diyos, kailangan mong pagdusaan at sagutin ang lahat ng akusasyon sa iyo. O ngayon, pahingi-hingi ka pa ng prayers. O, 'di ba? Wala kang magagawa eh. O, pagkatapos kang hatulan, ayun, saka ka huminga ng tulong sa Panginoon, magdasal ka, mag-confess ka sa mga pagkakasala na ginawa mo. Kung makapagsalita ka sa Pangulo, wagas, grabe ka. O, sabi sa inyo eh, anong sinabi ng Panginoon? Ha? O, wag kang gaganti. Ako ang gaganti sa'yo. O, anong sabi ng Panginoon? Wag kang gaganti. Ako ang gaganti. O, yan. Kung paano binastos ang Pangulo, pinagbibintangan. Ha? Kinakawawa nyo. Pinagtutulungan nyo. O, narinig nyo ba na nagsalita ng masama laban sa inyo? Lumaban ba? Nag-rumis back? Hindi. Nananatili sa nagpapakumbaba. O, for sure, nagbabasa ng Biblia. O, ang Diyos ang maghahatol sa inyo. Ang magpaparusa sa inyo. Kasi sabi niya doon eh, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti. Oh, delikado ka, Roque. So yun mga bes, anong pang palagay nyo? Ay abangan natin ang paghuli kay Roque at pagpauwi niya sa Pilipinas. O, para kayong basang sisiw. Ayan, tuloy. Pray for me, sabi niya. Magdasal ka, pero kailangan mo rin managot sa mga pagkakasala mo. So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Bye 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 and babus. Kayo na pong bala magkomento. See you again. So yun mga kababayan, yan po ang pinaka-latest updates ko sa inyo. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.